Ledo City 103.1, Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan 88.5, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental 95.7, Brigada News FM Coronadal City 99.3, Brigada News FM Calibo Aklan 102.9, Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5, Brigada News FM Cagayan de Oro. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5 Brigada News FM Olongapo City. 97.5 Brigada News FM Kidapawan City. 102.9 Brigada News FM Tacloban City. 107.3 Brigada News FM Rojas City Capiz. 95.1 Brigada News FM Iligan City. 92.9 Brigada News FM Kawayan City, Isabela. 92.5 Brigada News FM Tuguegarao City. 90.9 Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City, Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the new Filipino time, 12:03 na ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada News Headlines. Sa ulo ng mga balita, DOJ pinatitiyak sa prosecution na walang delay sa pagdinig ng kaso ng US serviceman sa Laudes Lake case. Panibagong kota ng ASG na diskubre na militar sa Sulu. Kampo ni Vice President Binay nanindigang hindi dadalo sa pagdinig ng Senado sa kabila ng panibagong survey ng SWS. Hostage takers sa NLEX hawak na ng PNP. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid ng Brigada News FM Philippines, ang Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada National Headquarters, kami po ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Santi Madarcos. At Brigada Luna Agimat, araw ngayon ng Lunes, October 20, 2014. 66 days na lamang po mga kabrigada at Pasko na. Dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada National! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kinumpirma ngayon ng kampo ng mga kaanak ng biktima sa Laudes Lake case na nasa ilalim na ng protective custody ang pangunahing testigo sa pagpatay umano kay Jeffrey Laude alias Jennifer na umano'y kagagawa ng US Marine na si Private First Class Joseph Scott Pemberton. Sa panayam ng Brigada News FM kay Attorney Harry Roque, ang abogado ni Jennifer, sinabi nito na maliban kay alias Barbie na may sapat umanong alam sa nangyaring krimen ay posibleng maipasok na rin sa Witness Protection Program ngayong linggo ang iba pang mga testigo. Anya hindi malayong magkaroon ng maaapektuhan ang mga testigo lalo na sa kanilang seguridad sakaling hindi mabigyan ng sapat na seguridad ang mga ito. Una nang kinumpirma ni Roque na maging siya ay may natatanggap ding pagbabanta sa kanyang buhay. Siya po ngayon ay nasa protective custody na ng witness protection at yung iba pa pong mga testigo sa linggo po ito ay maipapasok rin po natin sa witness protection. Ay malinaw po sa amin ng kanyang pagkakasala kaya nga po kayo naniniwala inosente siya kumarap siya sa peso at katunayan na ang kanyang pagiging inosente. Ang tinig po ni Attorney Harry Roque.
Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ipinagutos naman ni Justice Secretary Leila de Lima sa prosecution panel na tiyaking mabilis ang pag-usad ng kaso laban sa US serviceman na una lang nakusahang pumatay sa Filipino transgender na si Jeffrey Laude o mas kilala bilang Jennifer. Ayon kay de Lima, hindi haya ng prosekusyon na magkaroon ng anumang delaying tactics sa kaso, lalo na't 1 taon lamang ang itinagda na dapat matapos ang pagdinig sa kaso sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. Inihayag ng kalihim, mahalaga ang magiging partisipasyon ni US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa preliminary investigation bukas para ipakita ng pamahalaan Amerika na walang anumang special treatment sa suspek. Una na inuutos ng opisyal sa Olongapo Prosecution na dapat makadalon sa unang pagdinig ang si Pemberton na ngayon ay nasa custody pa rin ng Amerika. Maging si de Lima ay wala pang sapat na impormasyon kung makakadalon sa pagdinig ang paunahing suspek sa krimen kasama ng 4 na iba pang mga kasamahan ni Pemberton. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala, DOJ pinatitiyak sa prosecution na walang delay sa pagdinig ng kaso ng US serviceman sa Laudes Lake case. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Bong Kagape. Brigada Bong, i-brigada mo! Brigada Live Report! Ipinagutos na ni Justice Secretary Leila de Lima sa prosecution panel na tiyaking mabilis sa pag-usad ng kaso laban sa US serviceman na una nang inakusang pumatay sa Filipino transgender na si Jeffrey Laude o mas kilala bilang Jennifer. Ayon kay de Lima, hindi hahayaan ang prosecution na magkaroon ng anumang delaying tactics sa kaso, lalo na't 1 taon lamang ay tinakda ng batas na dapat matapos ang pagdinig sa kaso sa ilalim na rin ng Visiting Forces Agreement. Inihayag ng kalihim na mahalaga ang magiging partisipasyon ni US Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton sa preliminary investigation bukas upang ipakita ng pamahalaan ng Amerika na walang anumang special treatment sa suspect. Una na rin ipinag-utos ng opisyal sa Olongapo Prosecutor's Office na dapat makadalusaw ng pagdinig si Pemberton na ngayon ay nasa kustodiya ng Amerika. Maging si de Lima ay walang sapat na impormasyon kung makakadalo sa nasabing pagdinig ang paunahing suspect na kasama sa krimen, kasama na rin ang 4 na iba pang kasamahan ng US Marine. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Minaliit lamang ng kampo ni Vice President Jejomar Binay ang panibagong resulta ng Social Weather Station na nagsasabing mas maraming Pinoy umano ang nais na dumalo ang pangalawang Pangulo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee hinggil sa Makati City Building 2 anomaly. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, ang tagapagsalita ni Vice President Binay, matagal nang nanindigan ang kampo ng pangalawang Pangulo na hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng Senado na magsagawa ng pagdinig, lalo na't malinaw naman umanong pamumulitika lamang ang layunin ng mga kalaban sa politika ni Binay. Napag-alaman na batay sa latest survey na inilabas ng SWS, umaabot sa 79% ng mga Pinoy ang nais humarap si Vice President Binay sa Senado. Kaugnay sa ibinabatong akusasyon laban sa kanya, simula nang siya ay nanilbihan bilang alkalde ng Makati City. Isinagawa ang survey noong September 26 hanggang 29 mula sa 1,200 na respondents para sa katanungang payag ka ba o hindi payag na dumalo si VP Binay sa Senate hearing. Batay sa resulta, mas malaking porsyento ang nagsasabing dapat dumalo si Binay, habang 10% naman ang tutol, samantalang 11% ang undecided. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Samantala, Vice President Binay tanging nakakaalam sa katotohanan ng mga alegasyon. Yan po ay ayon sa Pangulong Aquino. Ang report ihatid sa atin ni Brigada Leo Malikdem. Brigada Leo, i-brigada mo! Brigada Live Report! Kinumpirma nga ni Pangulong Benigno Noynoy Aquino na sinabihan niya si Vice President Jejomar Binay na lalabas din ang katotohanan sa mga alegasyon laban dito, kabilang na mga questionabling ari-arian nito. Sinabi ng Pangulong Aquino na sa kanilang dalawa ng Vice Presidente, tanging ito lamang ang makapagsasabi kung may katotohanan o pawang paninira lang ang mga lumalabas na alegasyon laban dito. Ang pahayag ay bilang reaksyon ng Pangulo sa mga nagtanong kung ano ang naging laman ng kanilang pulong ni Binay at kung ano ang masasabi niya sa mga kinasasangkutan ng pangalawang Pangulo. Samantala sa kanyang pangunguna sa ika-70 anibersaryo ng Leyte Gulf Landing, inihayag ng Pangulo na posibleng mailipat ang Tacloban City Airport sa Palo o Santa Fe kapag naiset na ang master plan sa mga lugar na hinagupit ng bagyong Yolanda.
Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Malikdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Samantala sa ibang balita na diskubre umano ng Armed Forces of the Philippines ang isang pinaniniwalaang kuta ng Abu Sayyaf Group sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay AFP Public Affairs Office Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang pagkakadiskubre sa isang kampo ng ASG ay bunsod pa rin ang pinaigting na law enforcement operation ng AFP at PNP. Sinabi naman ni Joint Task Group Sulu Commander Colonel Alan Arojado, ang kampo ay kayang mag-accommodate ng nasa 100 katao. Inihayag ni Arojado na nakapuslit ang mga bandido sa kabundukan at kasalukuyang tinutugis sa mga sundalo. Malaking hamon umano sa mga sundalo ang walang tigil na pagbuhos ng ulan sa probinsya dahil hirap ang mga ito sa pagtukoy sa mga lugar kung saan ang mga ito tumaan sa pagtakas. Nilinaw naman ni Cabunok na walang sagupaan na nagaganap sa Sulu simula ng palaay ng mga bandidong grupo ang dalawang German hostages. Brigada Balita Nationwide. Samantala, hawak na ng Bulacan National Police ang hostage taker ng Everlasting Bus matapos na matagumpay na napasok ng Special Weapons and Tactic Teams ang nasabing bus sa Santa Rita sa lalawigan. Ayon kay Bulacan Police Director Senior Superintendent Ferdinand Divina, pursigidong magsagawa ng assault ang SWAT sa bus. Unang kinilala ang suspect na si Larry Miranda. Nagsimula ang hostage drama 6:30 ng umaga na tumagal hanggang 8:40. Galing umano ng Tugigaraw ang bus na lula ng nasa mahigit 10 mga pasahero na patungo sana ng Cubao sa Quezon City. Nasugatan naman ang isang police officer na nakipagnegosasyon sa suspect. Brigada Balita Nationwide. Samantala, punta natin ang update sa Bayon. Alamin natin ang report mula sa ating kabrigada Richard Barba. Brigada Richard, ibrigada mo. Bahagyang nabutasan ang Bulkang Mayon na dinaanan ng laba mula sa gilid nito. Ito ang resulta sa isinagawang aerial survey kahapon ng Philippine Volcanologists and Seismologists. Sa press briefing kanina, ipinayag ni Ed Laguerta, ang resident volcanologist, na nabutas ang west section bahagi ng Bungagali dahil sa paglabas ng laba pababa sa paanan nito. Ani halos 400 metro ang haba ng laba mula sa nabutas na bahagi ng bulkan pababa sa paanan. Sa ngayon, kailangan paani ang sukatin ng kanilang geodetic engineers kung ilang tonelada ang inilabas na laba ng naturang bulkan. Matatandaan na noong unang linggo na itala ng PBOX ang pagbaba ng laba mula naman sa eastern section na halos inabot ito ng 350 haba ng laba mula sa bunganga. Pababa rin ito sa paanan ng naturang bulkan. Samantala, naitala ng PBOX ang dalawang volcanic quakes at 272 sulfur dioxide. Sa ngayon, nananatili pa rin ang alert level 3 sa naturang bulkan. Mga dagdag na balita mula rito sa lalawigan ng Albay, Richard B., Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Samantala ito mga kabrigada, madalas bang umuuwing stress ang asawa mo galing sa work at halos hindi ka napansinin kapag ikay naglalambing? Naku, na-experience mo na ba to, Brigada Sandy? Alam mo ba na matagal na pakikipagtali ka ay may kakayahang malabanan ang stress at pagandahin ang mood ng isang tao, ganon? Kaya naman para hindi tumagal ang sakit sa ulo at stress ng asawa mo, ay paghandaan ang mas mahabang lambingan. Uminom ng isang DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule 30 minutes bago ang love making. Gamit lamang ang mainit na kape, gatas, tsaa o maligamgam na tubig. Siguradong aapaw na ang pag-ibig. Tanggal pati stress ni Mrs. o ni Mr. Plus 24 hours kang malakas. Ang DriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule, mga kabrigada, available na po yan sa mga leading drugstores nationwide. Brigada Balita Nationwide. At yan po mga kabrigada ang unang bahagi ng ating balita. Live na inhatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule at ng DriveMax Adults Herbal Supplement. Kasama pa rin si Brigada Sandy Madarcos at ako po ang inyong lingkod, Brigada Luna Agimat. Manatiling nakatutok sa Brigada Balita Nationwide sa tanghali. One time, the new Filipino time, 12:60 na ng tanghali, mga kabrigada. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tultukan ang sakit. Kataw, anak!
Hello, Mayor. Iya, kailan ka ba mag-aasawa? Saka na, Mayor. Pag 25 na po ako. Kayo po. Kailan po kayo mag-aasawa? Saka na. Pag 25 ka na. Ay! Okay kayo. Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs. Mag-exercise ka kasi. Kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha. Ready ka ba? Anytime. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule ay available sa South Star Drug nationwide. Havilius Pharmacy, Kumintang, Ibaba, Batangas City. Early's Pharmacy, Public Market, Lipa City, Batangas. Yvette Farmacia, Old Public Market, Lemery, Batangas. City Drug, Bustillo, Sampaloc City of Manila.